before we go to the message. So let us pray. Amen. Let's turn to Romans chapter 5, verse 20. Romans 5:20. At babasahin po natin verse 20 and 21. Just two verses in Romans 5, verse 20 and 21. Let's read it together. We'll read it in the English from the King James Bible. Romans 5:20 verse 21 begins with moreover the law entered. Okay? So Romans 5:20 and 21. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, begin. Moreover the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. May God bless His word. You may take your seats. So last week we spoke about the love of God, yung pong pag-ibig ng Diyos, and how do we know that God loves us. And this is part of our theme, yung ating pong series on the goodness, the greatness and the goodness of God. So our theme is stewardship, but tinitingnan po natin yung kadakilaan at kabutihan ng Diyos. At sinabi po natin na ang pag-ibig ay kapahayagan po ng kabutihan ng Diyos sa atin. And we know God loves us because of what Jesus Christ did for us. So now we'll look at grace. So we'll look at the grace of God. Okay? Biyaya ng Diyos. Such a marvelous word, grace. Yung biyaya po. So we'll talk about this morning, finding the grace of God. So how do you find? Paano po natin mahahanap yung biyaya ng Diyos? So I entitled this, finding the grace of God. Kasi po lalo na po sa Old Testament, every time you read the word grace, almost always it says, found, okay? Grace or find grace. Like for example, it speaks of sa Genesis 6:8, patungkol po kay Noah. So Genesis chapter 6 verse 8, it simply says that but Noah found grace in the eyes of the Lord. So natagpuan niya ang biyaya sa Panginoon. And we could go on, Exodus chapter 33.
Exodus 33, verse 12 and 13. Sabi po dito, "And Moses said unto the Lord, See, thou sayest unto me, Bring up this people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. Now therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people." Verse 14, "And he said, My presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto him, If thy presence go not with me, carry us not up hence." Verse 16, "For wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight? Is it not in that thou goest with me? So shall we be separated, I and thy people, and all the people that are upon the face of the earth. And the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name." So sa pakikipag-usap po ng Panginoon kay Moses, so ilang beses binanggit niya yung grace. At binanggit po ron na natagpuan niya yung biyaya sa Panginoon. And there are, we could go on. You study it. Okay, you just need kailangan lang po natin ng concordance or a word search. Okay, and you'll see what I mean. Na yung pong salitang grace ay almost always connected with the words find or found. And that's just with the Lord. Meron pang mga references, with the people finding grace in the eyes of other people. So kaya nga po, I came up with this this title, Finding the Grace of God. Alam niyo po, ang biyaya po ng Diyos, not just the word, okay? But the idea is found from the beginning. Hindi lang po itong grace ay New Testament concept. Makikita na po natin ito in seed form, even in the book of Genesis. Yung biyaya po ng Diyos. Kung naalala niyo po, nung nagkasala po si Adam and Eve, so they realized that they were naked. So gumawa po sila ng damit na gawa sa dahon ng igos from the fig tree, Pero alam niyo po, of course, dahon lang yun, that they sewed together. But the Lord gave them coats of skin. So here in Genesis chapter 3 verse 21, we see that reference po, yung may binigay po ang Panginoon sa kanila. Unto Adam, also to his wife, did the Lord make coats of skin and clothe them. So hindi sapat yung yung dahon, okay, na magtakip po sa kanilang kahihiyan. So ang Diyos po ay gumawa para sa kanila ng coats. Okay? Nagtahi po ng damit para sa kanila. And this was coats of skins. So ibig sabihin po mga minamahal na saan po nanggaling yung balat? Siyempre galing sa balat ng hayop. At ito pong hayop na ito ay kailangang mamatay, para makuha yung skin na pinantakip po kila Adam and Eve. So, ang unang physical death we find is that of an innocent animal that was sacrificed para po dito po kay Adam at kay Eve.
And so in seed form, makita po natin, biyaya po ng Diyos yun. Dahil yun po ay nagtuturo sa gagawin po ng kanyang anak na si Jesus, as an animal, like an animal sacrifice, na magtatakip. Okay, yung dugo niya ay magtatakip sa kasalanan ng tao. So makita po natin na hindi ho sapat yung gawa ng tao para matakpan yung ating kasalanan. Leaves represent the works of man, and man's work cannot cover our sins. Now, a simple definition is best. So ano po yung grace? Grace is unmerited favor. Unmerited favor. And of course, anyone can be gracious in a sense that we could give favors to others. Diba? So nagbigay ka ng favor, and sinasabi mo, alam mo, no strings attached. Hindi ako nag-expect. Okay? Walang bayad yan, libre. Okay? No strings attached. Tinulungan kita, gusto ko ibigay sa iyo itong bagay na kailangan mo, and ang tao po doon, biyaya. At ang tao po, maaaring magawa niya po. Ito pong unmerited favor sa kanya pong kapwa. Man can be gracious. But we're not talking about, the greatness of man's grace. Okay? Which sumahanga tayo sa mga ganong mga tao, di ba? Na tumutulong, naglilingkod, no strings attached, walang kapalit. Pero ang pinag-uusapan po natin, na dakila ay yung biyaya ng Diyos. The grace of God. So that is our concern this morning. How can we see the goodness of God as expressed in His grace? Ano ho ba ang mga katangian? What are the characteristic of grace? So meron po akong 4 na katangian na bibigay. Una po, it is abounding or abundant. Abounding. Sagana. Okay? John Bunyan wrote his biography, So si John Bunyan po ay he wrote Pilgrim's Progress. Okay? And he entitled it Grace Abounding to Chief of Sinners. Okay? So ang biyaya ng Diyos nasagana para sa pangulo ng mga makasalanan. Grace abounding to chief of sinners. And experience niya sa kanyang buhay, yung sagana na biyaya ng Diyos. Now, as we have just read, sa Romans chapter 5, verse 21, lalo-lalo na po pagdating sa kasalanan po natin. Tayo po mga makasalanan. Kung itatapat po natin ang biyaya ng Diyos sa kabila po ng ating kasalanan, and Romans 5 verse 20, we read a while ago, where sin abound, grace did much more abound. So kung saan po ang kasalanan ay naghahari, mas lalo ang biyaya. Much more does grace abound. And sin had reigned unto death. So might grace reign through righteousness unto eternal life by Christ Jesus, our Lord. Okay? So makikita po natin na kung ang pag-ibig po ng Diyos, we compared the love of God, we said last week, is like an ocean. Diba? Napakalawak, napakalalim. Ang biyaya po ng Diyos, the grace of God, is like a spring. Isang bukal. At ang spring po, makikita po natin, it flows
lumalabas po ang tubig po dyan, no, sa spring. Day by day, week by week. After 1 month, okay, after 1 year, after 10 years, 100 years, after 1,000 years, okay, ganun po ang bukal. Okay, so hindi ho nauubos yung tubig. Wala ho yung off. And it's abundant. Okay. So I remembered I visit mga 10 years ago, ano, the deepest at that time, ano, the deepest underground spring in the world in Florida. You have to go down 125 feet. Okay, fresh water, 125 feet. And then pagdating mo sa ilalim, of course, I didn't go down, ano. Sabi lang nila, we went on a boat with the glass bottom, ano, makikita mo yung ilalim. And there's a cave, you know. When you reach 125 feet, meron kang makikitang cave. And if you go down inside that cave, it goes down for another 185 feet. And fresh water comes out of it. And so makikita po natin, parang ganun ang biyaya ng Diyos. Only mas dakila. Okay? It's a small comparison to what the grace of God is. Because sinasabi po ito sa Romans, you know, where sin abound, grace did much more abound. So yung salita po rito, no, for the word sin abounded, of course alam natin, if you put water in a glass at hindi nakasya, it overflows. Okay? Pero ang sinasabi po dito about grace, ano, grace did much more. Okay? Ang dinagdag niya po dyan, ano, is super. Okay? Super abound. So, kung ang kasalanan po naghahari, mas lalo ang biyaya. It's, you know, so narinig natin yung seminar, no? Like on steroid. Okay? Talaga, wow! Okay? Mas malaki, mas dakila, you know, it overflows, you know, the grace of God. At wala hong kasalanan na napaka-sama. Wala hong makasalanan ang hindi maaabot po ng biyaya ng Diyos. Okay? Kahit sa pinandidirihan po natin, of course, lahat po tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Pero it seems, among men, you know, merong mas masama kaysa iba. Nevertheless, okay, although we are deserving na mapahamak habang panahon sa impyerno, ang biyaya ng Diyos ay higit 100-fold plus more abounds towards sin. So you see, you know, ano man po ang nagawa mo sa buhay mo, hindi pwede, walang anumang kasalanan na hindi kayang ma-overcome ng biyaya ng Diyos. You know, it's enough for the whole world, for the worst of sinners. So it's abounding. It is abundant. Grace reigns over sin. That's one. Number two, it's free. It's free. You see, sa lipunan po natin ngayon, meron tayong mga unlimited, meron tayong mga, you know, blank all you can, pero magbayad ka muna. Okay? So pag nagbayad ka na, then you could, you know, eat all you can, I'll say it na, no? Eat all you can, drink all you can, but only for a certain time. You know, hanggat kaya mo, pero hanggang gantong oras lang. Pero ang point po dyan, hindi libre. It's not free. You have to pay. While God's grace is abounding and abundant, ito po mga minamahal ay walang bayad.
Okay? It's free. Meron pa bang free ngayon? Yeah. Sabi nila, there's no such thing as free lunch. Okay, merienda siguro, ano? Meron. Pero makikita po natin mga minamahal, people expect to pay for what they get. Diba? That's normal. So itong sinasabi po ng Panginoon na yung kanyang biyaya, while abundant, is also free. It's quite unusual po, ano? But at the same time, paano po natin matatawag ang isang bagay na biyaya kung hindi po ito libre? Okay? So anumang bagay na libre, masarap, sabi nila, ano? Kasi walang bayad. Okay. Pero ito po mga minamahal, makikita po natin, no? The grace of God, you cannot buy it. It is priceless. It cannot be bought. Because it is also a gift. At alam po nating lahat, ano? Isa sa mga mga verses na naintindihan po natin, Ephesians 2:8-9, for by grace are you saved through faith. That not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Libre po ang biyaya. Libre po yung kaligtasan, yung kapatawaran na pinagkakaloob po sa atin ng Diyos. Kaya napakabuti po ng Diyos sa atin, mga minamahal. He can pardon us. He can forgive and accept us because of His amazing, wonderful, marvelous grace. Now, tulad po ng tubig. Alam niyo po, ano, ang tubig, actually, libre po yan. Libre ang tubig. Ang earth po natin ay napakaraming tubig. So, like water, the grace of God is free. So, hindi lang ho nagiging free. Pag nilagay mo na sa bote, may cost na yan. Okay? If you purify it, you know, you pay for that. When you distribute it, okay, when you advertise, you know, then parang hindi na ho nagiging libre. Pero ang biyaya po ng Diyos, ano, ay libre. And that's why I'm going to tell you later, you know, how to find grace. Because like a spring, you have to go to the source. Okay? Pag pupunta ka sa tindahan, may bayad yun. Pero if you go to the source, the very source of water, then I don't think anybody will ask money from you. Because water itself is absolutely free. And so is the grace of God. You know, and the source of that grace is our Lord and Savior Jesus Christ. So it's abounding, it's free, it's also unmerited or undeserved. Ito po ay unmerited, ito po ay binibigay doon sa mga hindi karapat-dapat. The moment you think, you know, that you deserve this, na karapat-dapat kang ibigyan ng biyaya, hindi na po yan biyaya. There's no qualification for it. There are no requirements para matanggap po natin yung biyaya. Hindi kailangan na, you know, dapat gantong edad ka o ganito ang antas mo sa buhay. It doesn't ask sino ang kakilala mo, sino ang kasama mo. It is undeserved and unmerited. And lastly, it is sufficient. You know, which is good. Okay? Because not only it is enough, but it also satisfies. So, tanong ko po sa inyo, you know, kung papapiliin po kayo,
Would you rather have the grace of God in your life, as I've spoke about, or would you rather have $1 million? Okay. Mahirap ano, pero, di ba, sino bang hindi kailangan ng pera? Okay. Pero if you choose $1 million, kulang po yun. Oh, we'll make it 2. Well, kulang pa rin. You could make it $1 billion compared to the grace of God. You choose the grace of God. Di ba? Parang hirap isipin, ano? Ganun ba yun? Okay. Ito ang tanong ko sa inyo. What would you rather have? Perfect health or the grace of God? Meron kang grace of God, pero may sakit ka naman. So what would you rather have? If you ask the Apostle Paul, sa 1 Corinthians chapter 13, nung pinapanalangin niya sa Diyos, alisin mo naman itong, this thorn in the flesh. Okay, meron po siyang dinaramdam sa kanyang katawan na nakakahadlang sa kanyang paglilingkod sa Panginoon Diyos. 3 times he asked God, please, help me. You know what God said to him? My grace is sufficient for thee. So alam niyo kung anong binigay sa kanya ng Panginoon? Not healing. God gave him more grace. Because despite his weakness, yun po ang kalakasan na binigay sa kanya ng Panginoon. Dahil mas nagawa niya yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Despite the fact he had some suffering. So what would we choose? Okay? It presented to us 2 Corinthians 9:8, Paul says to us about ito pong grace ng Panginoon. And God is able, 2 Corinthians 9:8, God is able to make all grace abound toward you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. What? God is able to give you all the grace that you need. What you need, God is able to supply it sufficiently to make, sabi po ito, that ye may abound. Okay? Maging sagana po tayo, to do every good work. So you see, ang biyaya po ng Diyos, mga minamahal, kasi kadalasan iniisip natin, yung biyaya is something that is physical and material. Pag kinamusta tayo, kamusta ka na? Okay naman sa biyaya ng Diyos. Walang problema, walang sakit, and sa biyaya ng Diyos, okay, ay wala akong inaalala. Well, you know what? Pwedeng may alalahanin ka, pwedeng meron kang iniisip mo na pangangailangan, and still have the grace of God. Because the grace of God enable us to do every good work. Kung nagagawa mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, sa kabila ng may mga pagkukulang sa iyong buhay, you know what? That is God's grace. Okay? So you see, ang biyaya po should not always be equated with material and physical blessings. Biyaya rin po yan. Okay? I'm not saying they are not. But even more ma-appreciate po natin yung biyaya ng Diyos when we are able, kung nagagawa po natin, kung hindi tayo nanghihina at nahuhulog sa kasalanan, sa kabila ng maraming dahilan for us to do so, and yet the grace of God is there for us. By the grace of God, you are here this morning. This is God's will, di ba? Ito ang gusto ng Diyos para sa inyo ngayon. At hindi ko naman po sinasabi na yung hindi ho nakarating po rito for other reasons, nagkulang ang biyaya ng Diyos.
Kaya lang, saan ba natin hahanapin? How can we find the grace of God? But before we do that, may mga objections. Meron mo mag-object po rito sa biyayang ito that God gives us? Yes. That it is abounding, free, unmerited, and sufficient. The objection, I think of three. First of all, this combination or definition of this characteristic of the grace of God, na sagana, walang bayad, para sa mga hindi karapat-dapat, and also sufficient, makes the grace of God look cheap. Parang cheap. Parang, parang walang halaga. Man is going to take it for granted. Okay, so are you listening? Man, you are going to take something for granted if it is abundant and free. Okay? It's because of the law of supply and demand. Pag ang isang in the market, pag masyadong marami yung isang product, bumababa yung presyo. Okay? And not only is the grace of God abundant in supply, nobody wants it also. Okay? Man would much rather depend on himself than the grace of God. So, makikita po natin, parang magiging cheap ang biyaya ng Diyos when it is abundant and free. Pangalawa po, as the Apostle Paul in Romans chapter 6 asked this rhetorical question. Okay, so ang biyaya ay super abundant. Okay? Where sin abound, grace did much more abound. So he asked this question in verse 1 of chapter 6. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? So ibig sabihin po niya, mga minamahal, this kind of grace that we have just described gives man an unlimited license to sin. Kung, papatawarin ba tayo? Yes, papatawarin tayo ng Diyos. O di, sige lang, tuloy ang ligaya. Just do what you want. Because God is always faithful. He's going to help you. He's going to forgive you of your sin. So meron tayong license para gumawa ng kasalanan. At yun ang objection ng mga sa lumang reliyon. Tatanggapin mo lang, maliligtas ka na, yun lang. O di gagawa ka na ng gagawa ng kasalanan. So hindi pwede yun. Dapat paghirapan mo. Dapat karapat-dapat ka na maligtas. Kasi kung ibibigay lang sa'yo, at totoo po, di ba? Totoo po. Nakikita natin sa tao yan. Bigyan mo siya, hindi niya papahalagahan. Di ba? Kasi libre . Okay? What is expected is no longer appreciated. When people expect, the moment that you take away the expectation, you are the baddest person in the world. They don't appreciate free. So, pabayaran mo kahit piso. Pero alam niyo po, hindi na ho biyaya yun. But exactly, that seems to be a valid objection. It gives us an unlimited license to sin. And also, related to this, number 3, it makes God a codependent. It makes God codependent to sinners. Ano po ibig sabihin ng codependent? Diba? So ganito yan, So, pag codependent ka, ibig sabihin, halimbawa lang, meron isang tao, diba? Lasing na lasing. Ikaw naman panayang, huwag kang maglasing. Ano ka ba? Lasing ka na lasing. Okay? O sige, pahing pera. O sige, ito.
Okay. Bigay ka naman ng bigay ng, you're sustaining the habit. Okay. Because, since you are codependent, there is something in you na, kailangan niya ako eh. Okay, kailangan niya ako. Kasi kung okay na siya, hindi niya na ako kailangan. So I have to keep giving to Him. So it makes God codependent in this way. Okay? As long as you are bad, I am good. Kaya ako mabuti kasi masama kayo. So habang masama kayo, habang gumagawa kayo ng kasalanan, mas lalong yung pagiging mabuti ko, mas lalong naging obvious. So nakadepende po ang kabutihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos sa kasalanan ng tao. Kasi para saan pa ang biyaya ng Diyos kung hindi na magkakasala yung tao? Alright? So, kailangan medyo isipin natin ng konti yun, pero the point is, okay, mga minamahal, ang tao, iniisip natin, magpapatuloy lang sa kasalanan. Since the grace of God that we speak of is abundant and free. Now, let me answer it, okay, from the Word of God. Ang tunay pong biyaya ng Diyos, the grace of God results in salvation and sanctification. Ang biyaya po ng Diyos, mga minamahal, ay nagdadala sa kaligtasan at sa pagiging matuwid. Okay? Pagiging banal. And we see that dito po sa Titus 2 verse 11 and 12. Titus chapter 2 verse 11 and 12. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So ang kaligtasan daw po na binigay sa atin sa biyaya ng Diyos, okay, ito ay nakita ng lahat ng mga tao. Okay, somehow, the grace of God is seen in His goodness. Pag nakita ng tao na ang Diyos ay mabuti, hahanapin niya yung source dapat. Okay, at matagpuan niya sa ating Panginoong Hesus. So pag matagpuan ng tao yung biyaya ng Diyos, the grace of God will teach us to deny ungodliness, worldly lust, that we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Right now, not in heaven, okay, but today, magiging matuwid at banal ang ating pong magiging pamumuhay. Kasi yun po ang purpose ng biyaya. Pag tinanggap mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, you also receive sanctification. Kaya nga, it is God's will for us to grow in grace. 2 Peter 3:19, but grow in grace and in the knowledge of our Savior Jesus Christ. So hindi pagkatapos na ikaw ay iligtas, patawarin at tubusin ng Panginoon Diyos, then that's it. God wants you to lumago sa pananampalataya. Grow in grace. So the grace of God results in salvation and sanctification. And when we are sanctified, grace enable us to do God's will. So ang biyaya po ng Diyos is not primarily, hindi lamang po para makatanggap ka ng blessing. It enables you to do God's will. Not to sin. Okay? Secondly, grace is based on the goodness of God, not man's sin. So ang biyaya po ay nakabase sa kabutihan ng Diyos at hindi sa kasalanan ng tao. You see, ang kabutihan po ng Diyos was already there. Bago pa magkasala ang tao po, mabuti na ang Diyos.
Lahat po ng nilikha po ng Diyos, God said, it is good. It is good. Nung nagkasala po ang tao, of course, doon po na naging nahayag. Okay? Yung biyaya ng Diyos. Pero alam niyo po, ang biyaya po ng Diyos, has always been there. Okay? Like a spring. If nobody discovers a spring, it's still a spring. It's still there. Kung andyan niyo po yung bukal at walang umiinom sa bukal, bukal pa rin po yun. Okay? Hindi ho nakadepende sa uhaw ng tao. So ang biyaya po ng Diyos, hindi ho nakadepende sa kasalanan ng tao. Kung hindi ho magkasala ang tao, God's grace still there. Because it is part of His goodness. And the grace of God, ang biyaya po ng Diyos, nauna pa po, bago pa magkasala ang tao. God has already exercised His grace in choosing us to salvation. In 2 Timothy 1:9. 2 Timothy 1:9. Okay, Paul said, who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. This grace that result in our salvation and called us to a holy calling. Not according to our works, but according to His own purpose. We'll see that purpose later. And grace, sa biyaya po ng Diyos, was given us before the world began. So hindi issue po rito, nagkaroon ng biyaya kasi nagkasala po tayo. No. Even before the world began, it was already chosen for us. Ito pong bagay na ito. And so, grace, it was there. His goodness from the beginning was there. It is not our sin that makes us qualified for grace. Okay? Kasi makasalanan ka. No. Yeah, we say that it is unmerited, but it doesn't totally depend on kung ano yung ginawa natin o hindi natin ginawa. But it comes from His own good pleasure and goodness. Why? Why is grace not about us, but it is of God's goodness? Because of its purpose. Ano ho bang layunin ng biyaya? Bakit ba tayo binigyan ng biyaya? What's the purpose? Ephesians chapter 1. Ephesians 1 verse 4. All right? Ano po sabi po dyan? According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ, according to the good pleasure of His will. Verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved. So aside from the fact that this was decided, before the foundation of the world, makikita po natin the purpose of which is this, for the praise of the glory of His grace. It's for the glory of God. Grace doesn't glorify yung kasalanan natin. It glorifies God. It glorifies Him. That's the purpose of grace, for the praise of the glory of His grace. So kaya nga po si Pablo, nabuhay siya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang buong buhay niya po, mga minamahal, is all about
the grace of God. Natagpuan niya yung pumbiyahe ng Diyos. At ipinakita po sa kanya ng Panginoon that really, it's not about him. It's not about how great he is, that he was formerly, a Pharisee, yung kanyang mga achievements. It's not about that. But sabi niya po sa Acts 20:24, Paul said, "None of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify of the gospel of the grace of God." So sinasabi niyo po, mga minamahal, it's not about me. It's not about me. It's not me. Hindi ako ang nagsikap, kundi ang biyaya ng Diyos. At dahil ito po ay biyaya ng Diyos, mga kapatid, then sino po ang tatanggap ng kalulhatian? If it is not about us, if we had nothing to do about our salvation and our sanctification, then ibig sabihin po niyan, mga minamahal, it's God who receives all the glory. So, to find grace. Okay? Asan ba si grace? Ayan. To find grace, we must go. We must believe and trust in the source, who is Christ the Lord and Savior. Jesus Christ, our Lord and Savior, is the only source of grace. Okay? Oo, nakikita natin yung kabutihan ng Diyos. Sometimes, dumadaan sa mga channels, pero kung susundan mo, sa buhay mo, lahat ng kabutihan na enjoy mo, hindi ka magkakamali. Ito lahat ay babalik to the Lord Jesus Christ to fulfill His purpose in your life. People are, I think Gabriel, was misquoted nung sinabi niya, "Hail Mary, full of grace." The Lord is with you. Pray for us sinners. Okay? Actually, dagdag na po yun, kasi wala naman sa Bible yun. Hindi naman pwedeng si Gabriel ang nagsabi nun kasi he's not a man who is a sinner. So, it was totally misquoted because while it is true that Mary is full of grace, puspos ng biyaya, it is only because the Lord is with her. And Mary received yung biyaya. Para kanino yun? Para sa kanya yun. Huwag mo hihingiin yun. Yung biyayang binigay sa kanya ng Diyos, para sa kanya yun. Okay? Siguro sabihin sa ni Mary, huwag ka lumapit. Pumunta ka doon sa source. I'm not the source of grace. It is Jesus Christ. Go to Him. Believe Him. Trust only in Him. He is the only one who's supposed to receive glory for the grace that the Lord gives us. So, kanino po tayo lalapit? Sa Kanya lang po. And that's why we are encouraged by the writer of Hebrews 4:15. Okay? Let us come boldly. Hebrews 4:14 says, 4:15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So if you are being tempted, kung merong pagsubok o sabihin natin solicitation to evil, mahuhulog po tayo sa kasalanan. Okay?
Meron po tayong isang dakilang high priest that was tempted in all points like as we are, yet without sin. So, ang tanong po rito, ayaw mo bang mahulog sa kasalanan? Is that your concern sa buhay mo? That not to displease God, but, to honor Him? Well, it says here, then go. Let us therefore go boldly. Come boldly unto the throne of grace. Naghahari po ang biyaya sa kasalanan, that we might obtain mercy and find grace to help in time of need. Sa oras po na kailangan natin ng Panginoon, Lord, please help me. I don't want to sin. Then you go to Him. You trust Him. You go to the source that is the throne of grace. So we should be pointing people the source of grace. At yan po ang pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon as stewards, that we might live out, that we might point to people. Not to say na, alam mo, pag may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin. Hindi po. Pag may kailangan ka, you could go to the Lord. Yeah, I could help you also. Pero I'm not the source. I'm not the owner. I'm just a steward. I'm just the channel, the instrument. But the main source of all grace is the Lord Jesus Christ. So tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, na kadalasan po, Panginoon, ay bagamat alam po namin po, Panginoon, na inyo pong binigay po sa amin, but always, Lord, we don't appreciate it, hindi ho namin hinahanap po, Panginoon, yung biyaya na gusto mo bigay po sa amin. Mas gugustuhin po namin magtiwala sa aming sarili, sa tao, instead of your grace. Help us, Lord, that this grace na tinanggap po namin, na nagdala po sa amin ng kaligtasan at kapatawaran, ay magdadala po, Panginoon, sa amin sa paglago at patuloy na pagtitiwala, Panginoon, sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen.